inaasahang pagbuhos ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Makakasama natin dito sa studio live si Ginoong Boboy Valles, Corporate Communications Manager ng Tollways Management Corporation. Ginoong Valles, good morning po. Magandang umaga rin sa iyo, Gigi, at sa lahat ng nanonood ng unang hirit. Ginoong Valles, kumusta po yung paghandang ginawa niyo dito sa NLEX ngayon? Ano po yung mga paghahanda para sa buhos ng mga sasakyan at motorista? Sa kasalukuyan po ay full deployment na po ang lahat ng aming patrol vehicles, incident response teams, towing services, medical services. Ang mga gasolinahan din po, magandang balita sa lahat ng bibiyahe simula sa Miyerkules Santo. May libre pong medical check-up at libre pong mga mekaniko na titingin sa ating mga sasakyan. Meron din po nag-set up ng mga assistance sa mga daan, sa ECTEX, sa Subic Freeport Expressway para matulungan po ang ating lahat ng mga biyahero. Pag ganito mga panahon po, mga ilang libo, daan-libong sasakyan na asahan yung pumasok sa NLEX at iba pang expressways? Sa kasalukuyan po, meron po kaming 53,000 kada araw po sa Balintawak, Toll Plaza, at inaasahan po namin magkakaroon ng 15 hanggang 20% na pagtaas ang bilang ng mga sasakyan ngayong Semana Santa. Ngayon pong panahon ng mahal na araw, meron po bang pagtataas, toll o kaya diskwento itong mga motorista na maasahan? Wala pa po ang inaanunsyo hinggil sa toll fee ang aming pamunuan sa ngayon. No? Ano po ang paalala nyo sa publiko na babiyahin ng malayo ngayong panahon ng mahal na araw? Gaya po ng lagi naming sinasabi at inuulit-ulit na rin po sa radyo, mag-blowback po. Yung po ay mga bahagi ng sasakyan, battery, lights, oil, water, brake, air, and gas. Gusto kong bigyan ng tuon yung air, yung gulong. Pag kayo po ay bumibiyahe sa expressway, mabilis po ang takbo, hindi po maganda na ang ating gulong ay manipis na dahil baka po tayo ay maaksidente. Okay, maraming salamat po, Ginoong Boboy Valles, Corporate Communications Manager ng Tollways Management Corporation. Samantala, dumagsa sa mga simbahan ang mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng bansa para sa paggunita ng Linggo ng Palaspas. Narito ang report ni Teresa Andrada. Sa Palm Sunday, inaalala ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem at ang pagwagayway ng mga palaspas na sumisimbolo sa pagpupugay at pagkilala sa anak ng Diyos. Jerusalem representing, of course, the city, which is going to be the city of God. When he enters, he would be hailed as a king. So that is why the palms would be shown by the people. Sa labas pa lang ng mga simbahan sa Maynila, dagsana ang mga nagbebenta ng palaspas. Sa Our Lady of Victory's Church sa New Manila, Quezon City, sabay-sabay na binasbasa ng holy water ang mga dalang palaspas. Isang maikling prosesyon at maikling reenactment ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ang isinagawa. Sinundan ito ng tradisyonal na Latin Mass. Bukod sa Pasko, pinaka-importanteng mga araw para sa mga Katoliko ang Semana Santa. Dito kasi inaalala ang mga sakripisyo ni Jesus. Our redemption is brought about by the sacrifice of our Lord Jesus Christ, and we must not miss that. Bagamat maulan sa Zamboanga City, marami pa rin ang nagpabendisyon ng palaspas. Siksikan din ang mga simbahan sa Isabela. May iba't ibang hugis naman ang palaspas sa Kidapawan. Sa Bataan naman, nagsagawa pa ng pagsasadula kaugnay sa buhay ni Kristo. Para sa Unang Balita, Teresa Andrada reporting. Pilipinas at iba pang mga bansa nakisa sa Earth Hour. Eksaktong alas 8:30 ng gabi noong Sabado, pinatay po ang ilaw sa iba't ibang lugar sa Maynila. Maging ang GMA Network Center na balot ng dilim. Ganoon din sa ibang mga bansa katulad ng Sydney Opera House sa Australia, Forbidden City sa Beijing, China. Maging sa Tokyo Tower sa Japan, ang Eiffel Tower sa Paris, at Empire State Building sa New York. Matapos ng isang oras, binuksan na muli ang mga ilaw, layo ng Earth Hour na paigtingin ang kampanya kontra climate change. What we're here for, right? So Kambal na pagsabog sa Iraq, halos 60 tao ang patay. Unang sumabog ang isang car bomb malapit sa isang restaurant malapit sa Baghdad.
Sunod namang sumabog isang roadside bomb malapit sa pinangyarihan ng unang pagsabog. Wala pang pinapangalalang suspect sa likod ng mga pambobomba. Nangyari ang insidente ilang linggo lang matapos ang eleksyon sa Iraq. Makaanak ng mga nawawalang tripulante mula sa lumubog na barko sa South Korea sumama sa rescue operation. Pinanood nila ang paghahanap sa dagat ng 46 na nawawalang crew ng sinawing palad na barkong Cheonan. Bumisita na rin sa site ang Prime Minister ng South Korea para personal na alamin ang sinasagawang rescue operation. Lumubog ang barkong Cheonan noong Biyernes matapos ang umano'y pagsabog sa likurang bahagi. Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad kung anong posibleng sanhi ng pagsabog. Wild panda namata ang pag-aalgala sa isang nayon sa Sichuan province sa China. Ayon sa ilang eksperto, posibleng naghahanap ng makakain ng panda. Kaya sila napadpad sa labas ng gubat. Taglamig pa rin kasi ngayon sa ilang bahagi ng China, kaya posibleng nagyayelo pa ang karaniwang pagkain ng panda na kawayan. Bukod sa kawayan, kumakain rin ang mga panda ng karne, insekto, pulot, itlog at isda. Kabilang ang wild panda sa mga endangered species. Pope Benedict XVI pinangunahan ng paggunita ng Palm Sunday sa Vatican City. Sa kanyang homily, wala siyang direktang sinabi tungkol sa akusasyong sexual abuse laban sa ilang pari. Pero sa isang dasal, idinalangin niya ang kapakanan ng mga bata ng mga nangangalaga sa kanila. Sa kabila ng issue ng sexual abuse na kinasasangkutan ng ilang pari sa Europa, nakatatanggap naman ang Santo Papa ng papuri sa pagharap sa sitwasyon. Libo-libong mga mananampalataya nakibahagi sa tradisyonal na prosesyon sa Jerusalem. Nagsimula sa isang misa ang paggunita sa Palm Sunday. Matapos ang misa, tumulak na ang prosesyon patungong Mount of Olives. Sumasayaw at kumakanta pa ang mga tao habang may hawak na palaspas. Malakas na lindol ginunita ng mga taga roon matapos ang isang buwan. Idinala nila sa isang pag-alaala sa pamamagitan ng vigil sa pangunguna ni President Sebastian Pinera. Itinaon ng vigil kasabay ng mismong oras nung maganap ang 8.8 magnitude na lindol. Sinundan ng vigil ng isang misa. Isinagawa ang vigil at misa sa lungsod ng Concepcion na pinaka-apektado ng killer quake. Maraming gusali at mga bahay ang nawasak. May higit 300,000 ang namatay sa lindol o 300. Sa ating Health Watch, Department of Health nagbabala laban sa masamang epekto sa kalusugan ng pagpenitensya o pagpepenitensya ngayong Semana Santa. Kabilang na dyan ang dehydration at heat stroke dahil sa init ng araw. Pero mas delikado raw ang pagpalo sa likod at pagpapapako sa krus na posibleng pagmula ng infeksyon. Kaya naman paalala ng DOH, huwag ipagsawalang bahala ang kalusugan sa gitna ng pagsasakripisyo. Maaaring magkaroon ng impeksyon. At ang kasama sa mga impeksyon na maaari nating dapat ikabahala ay baka kung ma-tetanus sila, sapagkat tandaan natin kung halimbawa yung buhangin, kasi nandun yung tetanus mapupunta rin sa sugat, maaari silang ma-tetanus.